Magandang umaga po sa ating lahat at sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ng 1 Timothy, tutukan natin ngayon yung verse 14 hanggang verse 16 ng chapter 3, no? Verse 14 to 16 ng chapter 3. Basahin ko sa inyo ang verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up in glory. Purihan Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo ay manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito. Dalangin namin na tulungan mo kami sa pag-unawa ng mga katotohanan ng iyong mga salita na aming pag-aaralan ngayon. Gabayan kami, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano nga ba yung tinatawag na mystery of godliness? So, yung title ng pag-aralan natin ngayon is Understanding the Mystery of Godliness. Pag sinabi nating mystery, lumalabas para bang, walang nakakaalam. Misteryoso. No? Sabi nga nung iba, pag magpapakilala ka, dapat ang dating mysterious. Yung mga tipong huhulaan ng tao, ano yung personality mo. Pero ang downside nun, hindi nila malalaman kung sino ka talaga. No? But when we talk about the mystery of godliness, we are talking about Jesus Christ. Ano nga ba yung mga bagay na makita natin dyan? Number 1, the mystery of godliness was revealed without any controversy. Sabi nga rito sa verse 16, and without controversy. Ano nga ba ang ibig sabihin ng controversy? Without controversy means it is a thing which no man can or ought to dispute. Walang pwedeng makasira sa kanya. Walang pwedeng makapagbago sa kanya. Kaya sinabing without controversy. Try to imagine, binibilin ito ni Apostol Pablo kay Timothy, no? Kasi nga, nasa prison dito si Timothy. Kaya tingnan natin yung verse 14. Yung desire ni Paul sa verse 14, these things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly. So, dinidesire niya na makarating si Timothy sa dinidesire ni Paul na makarating si Timothy. Dinidesire ni Paul na makarating siya kay Timothy. No? Dinidesire ni Paul na makarating siya kay Timothy. Now, in verse 15, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the church, in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. Ang ganda ng kanyang bilin. Kung matagalan ang pagpunta ko, dapat maging behave ka. Maging tama ang paninindigan mo. Kasi nga, sa church na pinanghahawakan ni Timothy, maraming false doctrine ang lumalaganap. At yan yung i-discuss sa chapter 4. But as you can see, sa chapter 4, inilagay doon yung signs ng apostasy. Pero bago binigay ni Paul yung sign ng apostasy, pinakita niya muna what is the mystery of godliness. Inunahan niya muna ng tamang doktrina. Kasi pag nalaman mo yung tamang doktrina, ma-identify mo kung ano yung mali. Kahit hindi natin aralin yung katuruan ng mga cults, basta tama yung ating doktrina, marinig lang natin yung kanilang katuruan, ma-identify natin na ito ay mali. Kasi alam natin yung tama eh. Simple lang. Kapag alam mo yung lasa ng matamis,
of course, alam mo yung lasa ng maalat. Yan yung opposite eh. Diba? Alam mo yung lasa ng maasim. Kasi hindi siya matamis. So, kung alam mo yung katotohanan, alam mo yung kamalian. Okay. Number 2, the mystery of godliness was revealed in the church. Kaya nga, ang sabi dito, no? The church is of the living God. Sa buhay na Diyos. Sa verse 15, nakalagay yan. It refers to the church as a body of believers. Hindi yung chapel ang tinutukoy dyan, but the body of believers. Tayo yung templo ng buhay na Diyos. And to converse with them, the church is called the house of God because it is that in which He dwells. Nung tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas, nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu. Nag-indwell sa atin. No? At yung indwelling ng Holy Spirit is permanent. Hindi na siya aalis. Mag-iba yung indwelling sa filling. Ano yung indwelling? Nangyari ang indwelling ng Holy Spirit nung araw na ang isang makasalanan ay nanampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nag-indwell ang Holy Spirit. Yung feeling of the Holy Spirit, ito yung tipong para bang i-refill. I-refill ka. Kasi kapag nagkakasala ka, you are grieving the Holy Spirit na para bang nababawasan siya. Kaya nire-refill, ini-empower ka niya. Kaya alam nyo mga kapatid, sorry to say this, but we must communicate the truth. Yung kanta ng ibang Christian church na Come Holy Spirit, it is a wrong doctrine. Kaya hindi dapat inaawit yung awit na yun sa church, yung Come Holy Spirit. Why? Because when you believe, when a person believes in Christ, the Holy Spirit indwells in him. So, paano niya pa sasabihin, Come Holy Spirit? Eh, nasa kanya na. Oh. Kaya nga dapat maging tama talaga tayo sa mga tinuturo natin. So, nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu, nag-indwell sa atin ang Diyos. So, therefore, we are the church of the living God. Maging ano tayo, maging maingat tayo bilang mga Kristiyano. Kasi nag-indwell sa atin ang banal na Espiritu. Hindi lang yon, the church of the living God is the pillar and ground of the truth. Ano nga ba yung pilar? Ang pilar yan yung poste. Haligi. No? Kinatatayuan ng katotohanan. The church is stable and enduring because it rests upon and is made up of unchanging truth. The truth it declares depends and preserves it. Ano yung mga truth na yon? Yung mga doktrina. Kaya dapat ang bawat mananampalataya maalam sa doktrina. Hindi lang maalam, dapat na isa sa buhay ang doktrina. Hindi pwedeng marami ka lang alam na doctrine pero hindi nakikita sa buhay mo. Magaling ka lang sa Bible verse pero hindi nakikita sa testimony mo. Ang totoong Kristiyano, alam yung kanyang doktrina at alam kung paano ito isabuhay. Yan yung dapat nating tandaan. It is the doctrine of God, the truths of the doctrine, yung nagpipreserve sa atin. Kung bakit magkakasama tayo, kasi iisa tayo ng doktrina. Merong isang church na Baptist, no? May uma-attend sa kanila. Tapos, yung pastor preach about evangelism. Yung family na lumipat doon, nung narinig na ang preaching lagi ng pastor is evangelism, nagpaalam sa pastor, umalis sa church. Kasi, magkaiba sila ng doktrina. Kasi ang doktrina nung umalis, meron ng pinili ang Diyos na maligtas. Lakas ng loob.
sila pa yung umalis. Sila yung pumunta sa church, sila yung may dalang maling katuruan, nung nakakarinig sila ng tama, hindi nila tinatanggap, kaya sila umalis. Kasi naniniwala sila na meron ng pinili ang Diyos eh. Sa mga katuruan na nagsasabing meron ng pinili ang Diyos na maliligtas, demonyo yung kanilang Diyos. Malupit yung kanilang Diyos. Kasi meron ng piniling maligtas, tapos yung iba hindi piniling maligtas. Pero yung Diyos ng Biblia sinasabi that, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yan ang sabi ng Bible. Sino man ang manampalataya sa Panginoong Kristo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi namimili ang Diyos kung sino ang ililigtas niya at hindi. Kaya yung may ganong katuruan, demonyo ang Diyos nila. Dinaig pa ang Diablo, dinaig pa Satanas. Bakit? Si Satanas ang gusto niya, lahat maparusahan eh. Mapahamak eh, sama-sama na lang eh. Gusto niya all for one for all eh. Yung Diyos ng Bible, ang gusto niya lahat maligtas. Pero yung Diyos ng ibang katuruan, ito lang liligtas ko, itong iba hindi ko pinili. Maling doktrina yon. Huwag kayong magpapadala sa ganun. Mga matatalino pa naman yung mga nagtuturo niyan. Ang pinopromote nila, teaching ng isang theologian, hindi teaching ng Panginoong Kristo. Kaya huwag kayong magpadala sa kanila. Pasabi dyan, the fundamental Christian doctrines are the pillars and the ground of truth of the church, for it shows the truth of Christ that must be taught to the believers. Dapat talagang malaman natin ano yung mga tamang doktrina. Mula sa doctrine of the Bible, doctrine of salvation, doctrine of Christ, doctrine of Trinity, doctrine of angels, doctrine of sin, doctrine of God. Ano pa? Doctrine of the Holy Spirit. The right doctrine of creation. The right position, the doctrine of revelation. Dapat alam natin yan. Alam nyo, nagkakaproblema nga, Kristiyano, creation eh. Marami pa rin Kristiyano naniniwala na ang mundo ilang milyong taon na. No? Tandaan nyo mga kapatid, kapag ang science kumontra sa Bible, hindi science yun. Kasi ang nag-establish ng siyensya, Panginoon pa rin. No? Kaya pag nagkontra ang dalawa, hindi science yun. Hindi mangingibabaw ang siyensya sa salita ng Panginoon, sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya dapat yan tinuturo sa bawat mananampalataya. Yan ang tatandaan natin. Then, number 3. Parang ang bilis natin, di ba? Number 3 agad. But wait, there's more. The mystery of godliness was revealed in the world. Ano yung mystery na yon? Ito ngayon ang pag-uusapan natin. Number 1. God was manifest in the flesh. Napakalinaw in verse 16. And without controversy, hindi mababago ng tao, great is the mystery of godliness. Number 1, God was manifest in the flesh. Ano ang ibig sabihin nun? God literally revealed Himself to man through Jesus Christ. Nireveal ng Panginoon yung kanyang sarili sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ano yung mga nagpapatunay? He is the Word that became flesh. Sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pagdating ng verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Tapos sasabihin ng ibang reliyon, tao lang si Kristo. Siya yung berbo na nagkatawang tao. Kaya nga nakalagay sa verse 1 ng John John 1:1 The Word was God. Ibig sabihin, nung una pa, Diyos na siya. No? Yun ang ibig sabihin niyan. Then, He is the image of the invisible God. Ano sabi sa Colossians 1:15? Who is the image of the invisible God? The firstborn of every creature. Ang tinutukoy dyan ang Panginoong Hesukristo. Ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, sabi ng Panginoon kung nakita nyo ako, nakita nyo na rin ang Diyos. Sinabi niya yun. When one of His disciples asked Him, show us the Father, sabing ganon. Kung nakita nyo ako, nakita nyo na ang Ama. Napakalino ng sinasabi doon. Then, He literally dwell with mankind. Literal, na nakasama siya ng sangkatauhan. Paanong literal? Matthew 1:23. And they shall call His name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ano nga ba ibig sabihin ng God with us? The phrase God with us talks about God's incarnation. Ibig sabihin, yung kanyang kapanganakan, He manifested in the flesh. Yung God is with us talks about God's omnipresence. Ngayon, masasabi natin, God is with us. Kasi omnipresent siya. Hindi na natin pwedeng sabihin na God with us. Ang pwede lang magsabing God with us, yung panahon na yon na nabuhay si Kristo, ang Panginoong Hesus, yung nabuhay sa mundo for 33 years. Yun pwedeng sabihin God with us. Kasi yun yung incarnation niya. Pero ngayon, hindi na natin siya nakikita, pero alam natin that God, Jesus, and the Holy Spirit is omnipresent. Kaya ang tamang term na natin ngayon is God is with us. Hindi na God with us. Kasi ang Tagalog ng God is with us, ang Diyos ay sumasa atin. Pero yung Tagalog ng God with us, ang Diyos sa atin. Kaya literal, nagkatawang tao siya. Then, pangalawa, ito na. Okay. He was declared to be, nawala. Justified in the Spirit. No? Justified in the Spirit. He was declared to be, by the Holy Spirit, what He always was, completely justified before the Father. Yan yung sinasabing justified in the Spirit. Hindi siya pinawalang sala, kundi dineclare talaga siyang righteous. Tayo, dineclare na righteous from sin. Pero siya, from the beginning, na-declare na siyang righteous. Righteous na talaga siya. Kaya magkaiba yung justified in the Spirit sa justified by the Spirit. We, Christians, we are justified by the Spirit. But Christ was justified in the Spirit. Nung una pa lang, banal na talaga siya. Tayo, binanal lamang. Mula nung kinilala natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Yan, justified in the Spirit. Next. Number 3, sin of angels. The mystery of the incarnation was manifested not to men only, but to angels as at the temptation, the agony, and the resurrection.
May witness, mga anghel. The angels announce Christ's birth. In Luke chapter 2 verse 10, and the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Ang angels ang nag-announce kanino? Sa mga shepherds. Diyan nga yung sinabing, Gloria in excelsis Deo. No? Glory to God in the highest, goodwill towards men. Also, the angels ministered in Christ's temptation. Nung tinempt ang Panginoong Kristo sa wilderness, sabi sa Matthew 4 verse 11, Then the devil leaveth him, and behold, angels came and ministered unto him. So nakita ng mga anghel kung paano tinempt ang Panginoong Kristo. Nakita ng mga anghel yun. Yung pagpapagal ng Panginoon, yung pinagdaanan niyang pagsubok. Kaya nung umalis sa Satanas, nagminister sa kanya ang mga anghel. The angels witnessed Christ's agony. And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Ito yung time na nananalangin siya sa garden. Sabi niya sa verse 42, yung kanyang panalangin sa Ama, na kung pwede hayaan malampasan niya yung sorrow. No, let this cup pass from me, not I will, but as thou wilt. So yung hirap ng nararamdaman ng Panginoon nung nagpe-pray siya sa Garden of Gethsemane, kitang-kita yun ng mga anghel. At binigyan siya ng lakas. Then the angels witnessed Christ's resurrection. Matthew 28 verse 5 and 6. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. He is not here, for he is risen. As he said, Come, see the place where the Lord lay. He is not here, he is risen. Ang angels ang unang witness sa resurrection ng Panginoon. So, bago na i-communicate sa tao, ang angel muna ang nakakita. Nung hinahanap siya. Then, number 4, he was preached unto the Gentiles in Acts chapter 8. Philip and the Ethiopian eunuch. Yung eunuch, nagbabasa ng Old Testament. Kasi that time, wala namang New Testament eh. Ang binabasa ng eunuch, nasa Book of Isaiah. Sabing ganon, sino to? Yung lamb na magsasuffer. Alam nyo, ginawa ng Holy Spirit? Pinadala doon si Philip. Pinaliwanag ni Philip doon sa eunuch kung ano yung kanyang binabasa. At doon nakilala niya ang Panginoong Kristo. In Acts chapter 10, si Cornelius ang napakabuting tao. Pinadala ng Panginoon si Peter sa kanya para ma-evangelize. Tanyo? So kaya nga preach unto the Gentiles eh. And of course, ang hindi pa huhuli, the Pauline Epistles. Kasi ang Pauline Epistles, lahat yan, naka-address yan sa Gentiles. Ang Ephesus, ang Galatia, ang Thessalonica, ang Rome, ang Colossae, ang Philippi, lahat yan, lugar ng mga Gentiles yan. In-evangelize nila. That's why Christ was preached unto the Gentiles. At ngayon, we are part of that Gentile race. Dalawa lang kasi ang tao na tinutukoy sa Bible, dalawang uri lang. Pag hindi ka Jew, Gentile ka. Pag sinabing Jew, ikaw ay Israelita. Pag sinabing Gentile ka, kahit anong lahi mo,
Basta hindi ka Hudyo. Even you are a German, an American, a British, Chinese, Japanese, Gentile ka. So tayo ay Gentile. Number 5, believe on in the world. He was received by mankind as the promised Messiah, the anointed of God, and the only Savior of fallen man. So, believe on in the world. Pinaniwalaan siya ng mundo. Not only the Gentiles, but unto the world. Tingnan nyo. In Acts 1:8, it should be preached in the world. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come unto you, upon you. And ye shall be witness unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Paano natin ilalarawan yan? Para bang yung Jerusalem, itong subdivision. Yung Judea and Samaria, yung katabing barangay. Uttermost part of the earth, yun na yung mission natin sa Bulinaw. Pangmalayuan na. No? So, ang Judea and Samaria natin, yung itong itong outreach natin ng Diamante. Oh. Ang Jerusalem natin, ito. Kaya nga, Christ is to be preached in the world. Then, received by men. Then they that gladly received his words were baptized. And the same day, there were added unto them about 3,000 souls. Acts 2:41. Try to imagine that, evangelism. 3,000 souls sa isang araw. At pagdating sa dulong verse ng Acts, nagdadagdag ng mananampalataya araw-araw. At hindi lang yan, meron pang occasion ng 5,000 souls. Acts 4:4. Howbeit many of them which were heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. Kaya nga, believe on in the word. Sa India, marami na rin Kristiyano. Sa Bangladesh, in fact, yung classmate ko, nakapangasawa ng Bangla. Pastor doon yung napangasawa niya. Ano minus yun ng classmate ko doon? Ini-evangelize niya yung mga babae na iba ang paniniwala. Oh. Kaya nga, totoo yung sinasabi ng Bible kung titingnan natin, merong evidence that he was believed in the world. Tayo nga mismo nakarating sa atin ang ebanghelyo. Sa Africa, ang lalaki rin ng mga churches dyan. Naalala nyo yung yung content creator na si Emanuela? Yung batang babae na African? Yung comedy yung ginagawa nila, pero mga Christian pala sila. Bandang huli nung video nila, may pinapakitang invitation sa church. May ganun Kaya sa Africa, may mga churches na rin dyan Mga missionary na nagbuwis ng buhay. Sino nga ba yun? City Stud. Saan ba si William Carey? India pala si William Carey. Sila Elliot. No? Jim Elliot. Africa yan. Mga nagbuwis ng buhay para mapalaganap ang ebanghelyo. Kaya alam nyo mga kapatid, kung hindi natin sakripisyo buhay natin sa Panginoon, hindi lalaganap ang ebanghelyo. Kaya dapat maging willing tayo na magpagamit sa Panginoon. Kasi marami pang taong di nakakilala sa Kanya. Then, receive up into glory. Revelation 4:11, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things, and for Thy
pleasure, they are and were created. No? Receive up into glory. Nasa kaluwalhatian siya. Tingnan nyo yung John chapter 17. John chapter 17, verse 3. Pinapakita dyan na sinugo lang daw ang Panginoong Jesucristo. Pero pag binasa nyo ang verse 1, ano nakalagay dyan? Sa John chapter 17, verse 1. Napakalinaw ng nakasulat dyan. Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. Verse 5, and now, O Father, glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Bago pa likhain ng Diyos ang mundo, meron ng kaluwalhatian ang Panginoong Jesucristo. Meron na. Yung sinasabing received up into glory, ibinalik lang sa Kanya yung Kanyang kaluwalhatian. Bakit? Nagkatawang tao siya eh. Isinuot niya yung anyong tao. Tandaan nyo, in Philippians chapter 2, hindi niya hinubad yung Kanyang pagiging Diyos. Bagkos, sinuot niya yung pagiging tao. Kahit kailan, hindi natin mababago ang katotohanan na mahuhubad ng Diyos ang Kanyang pagka-Diyos. Hindi pwedeng mangyari yun. No? Hindi pwedeng mangyaring alisin ng Diyos ang Kanyang pagka-Diyos, sapagkat Diyos na siya nang pasimula pa. Ngunit, kayang gawin ng Diyos na isuot niya yung anyong tao. Kaya nga, ang linaw ng pagkakasabi doon, He took upon Him the form of a servant in Philippians chapter 2 and was made in the likeness of men. No? Was made in the likeness of men. Kaya nakakalungkot yung mga nagtuturo na nagsasabi na hinubad niya yung Kanyang pagka-Diyos. Ang linaw ng grammar, He took upon Him, kinuha niya, sinuot niya. Wala siyang hinubad, meron siyang sinuot. So, nung nagkatawang tao siya, para bang, gamitin ko lang yung term para bang nawala yung Kanyang kaluwalhatian. No? Pero bilang Diyos, hindi mawawala ang kaluwalhatian niya. Sa Kanyang pagiging tao, wala siyang kaluwalhatian. Pero sa Kanyang pagiging Diyos, hindi nawawala ang Kanyang kaluwalhatian. Kaya yan yung dapat na maunawaan. Yung mga mysteries of godliness na yan. Hindi na siya mystery. Alam na natin. Inisa-isa na natin. That's why on our conclusion, let us hold on unto the godliness of Christ, for it is no more a mystery, but it is the truth that has been revealed unto us. Mga kapatid, ito yung panghawakan natin. Ito yung tayuan natin. Panindigan natin. Para hindi tayo malinlang ng kaaway. Hindi tayo masilaw sa maling katuruan. No? Yan dapat yung ating gagawin. So mga kapatid, the mystery of godliness has been revealed unto us. Ito yung ating panghawakan. Ito yung ating tayuan. Manalangin tayo. Maraming Diyos, kami nagpapasalamat sa oras sa ito. Dalangin po namin na patuloy mo itong itanim, ipaalala sa amin, nang sa gayon, ito rin ay maibahagi namin sa aming kapwa na dapat makakilala sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salitang aming pinag-aralan ngayon. Aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.